Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon, no? Ito pong low pressure area na ating minomonitor na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility ay nasa high chance na maging isang ganap nga po na tropical depression or ibig kong sabihin mahina pong bagyo. Pre-bagyong bising po ang ating posibleng i-monitor sa mga susunod po na mga oras. But before that, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin ang notification bell para lagi kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. So tignan muna natin yung pinaka-lokasyon nga, no? Ito pong si pre-bagyong bising, no? Banta ni Bagyong Bising ay nandito po, no? Sa may bandang east of Central Luzon na may layo pong 930 km. So dapat bang pangambahan natin mga kaibigan itong banta ni Bagyong Bising or itong high chance na low pressure area na maging isang ganap na bagyo? So ngayon mga kaibigan, wag muna tayong mag-alala, no? Dahil meron tayong tinitignan na senaryo dito. Maliit yung chance nito na maglandfall sa ating Philippine landmass at mataas naman ang chance na ito ay mag-recurve, no? Papalayo sa ating Philippine Area of Responsibility, pero take note, posible naman itong hatakin. Ito nga pong hanging habagat na siya naman posible magdulot ng malawakang pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So ganyan lamang yung nangyayari kapag meron tayong habagat, sabay pinasukan niya ng posibleng banta o mabubuong bagyo, hinahatak niya po, no, yung pressure na meron nga po dito sa hanging habagat or southwest monsoon. So kung papipiliin tayo, mas okay ang habagat kaysa dito sa bagyo, no? Dahil ang bagyo, kung titignan nyo mga kaibigan, buong maghapon yan, ilang araw yan, tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang habagat mga kaibigan, pag sinabayan lamang yan ng mga localized thunderstorm, madalas yan tuwing hapon na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. So nakakapaghanda pa tayo at alam natin pagka southwest monsoon or habagat, tuwing hapon po talaga umuulan. So mga kaibigan, balikan natin yan. Dito muna tayo sa tinatawag po natin, no, na forecast weather condition. Alamin natin yung mga lugar na posibleng maapektuhan ito nga po o nitong trap ng low pressure area or banta ni Bagyong Bising. Sa area po ng Bicol region, kasama na ho dyan ang Aurora, Eastern Visayas, kasama na ang Quezon. Asahan natin ang weather condition dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Yan po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon at sa gabi. Bukod sa mga localized thunderstorm at habagat, ang trap po, no, ng low pressure area o banta ni Bagyong Bising ay nagbibigay din ng epekto dyan. So mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng landslide, no? At mga kaibigan, inaasahan natin sa area ng Metro Manila, Mindanao, Mimaropa, ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, at Visayas, asahan natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon. So posibleng impact ito, pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area. Ngayon pa lamang alam nating may posibleng mabuong bagyo yung mga nakatira malapit ho sa ilog, sa ilalim ng mga bundok, no? Kung kaya naman natin lumipat ng ating mga lugar, mas maganda lumipat tayo. I-priority ho natin ang ating safety mga kaibigan, no? Para hindi tayo mangamba kapag mayroong mga malalakas na mga pag-ulan. Maghanda na tayo ngayon pa lamang. Huwag na ho natin hintayin pa, no, na mabuo bilang isang malakas na bagyo o maging isang ganap na bagyo. Ito nga pong high chance na low pressure area or itong banta po ni Bagyong Bising. Ang ilang bahagi ng Luzon, apektado ng localized thunderstorm, madalas tuwing hapon at sa gabi na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. So balik tayo dito po mga kaibigan, mga kababayan ko sa low pressure area. Sa ngayon, within the next 24 to 48 hours, no, ay isa na itong ganap na mahinang bagyo o tropical depression. Kung sakali mga kaibigan na ito ay maglandfall sa ating Philippine landmass, maapektuhan na ito ilang bahagi ng Central Luzon mga kaibigan ng Bicol region. Mas lalawak ang extension ng hangin or trap ng kanyang extension na makaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Magkagayon man mga kaibigan, inaasahan natin, no, ngayong buwan po ng July, no, ulitin ko lamang, July 1 na po ngayon, 2025, araw po ng Martes, no. Sa July, inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo
ang posible pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, tignan natin kung ano-ano, kung sino-sino yung mga bagyo na yan. Unang-una si Bagyong Bising, ang pangalawang bagyo na posibleng mabuo sa ating bansa. Ang pangatlo, si Krising, at ang pang-apat, ito namang si Dante. And hopefully, pagparin natin yung mga bagyo na yan, pumasok man sa loob ng Parno ay lumayo. Tulad na lamang yung senaryo nito nga pong banta ni Bagyong Bising o yung high chance ng low pressure area, dalawang senaryo ang tinitignan natin. Dahil nga nabuo siya, no, or nasa labas pa nung par ng mga nakarang araw, pumasok, naging low chance, ngayon nasa medium chance, at ngayon naman nasa high chance na maging isang ganap nga po na mahinang bagyo. So marami nagtatanong kung ito nga po ba ay pasok sa category bilang isang super typhoon or typhoon category. Ito nga pong banta ni Bagyong Bising. Sa ngayon mga kaibigan ko, wala ho tayong dapat na ipag-alala dahil wala po o hindi pupasok sa kategory bilang isang malakas na bagyo. Ito nga pong banta ni Bagyong Bising, no? So dapat ba batuwa tayo o dapat ba magdiwang tayo? Hindi. Dahil nga po mga kaibigan, hindi man siya pasok sa sinasabi natin na super typhoon category, no, ay magdudulot pa rin ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At kapag hinatak naman niya, no, ito nga pong hanging habagat or southwest monsoon papalapit sa ating Philippine landmass, ang magiging epekto nito mga kaibigan hindi po natin magugustuhan. Baka yung mga pag-uulan tuwing hapon na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras ay mas maging mahaba pa. Minsan, di ba, sa umaga, umaaraw pa nga po, no? Mamaya, kapag hinatak niya or naka-apekto ng malawak itong habagat sa ating bansa, umaga pa lang asa na tayo ng mga pag-uulan, no? Hanggang sa hapon at sa gabi po yan. So mga kaibigan, pinapaalala ko lagi sa inyo kapag ganitong may banta tayo ng posibleng bagyo na mabuo, no, at maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon at lagi tayong makinig, no, sa mga update. Maghanda tayo, mag-stock tayo ng mga pagkain na hindi tayo lalabas ng ating mga kabahayan. Maglinis ho tayo ng ating kapaligiran, yung mga basura na nakabara, nakakalat sa malapit sa mga kanal, mga estero mga kaibigan. Yan ho kasi pinagmumulan ng mga biglaang pagbaha. So maglinis tayo ngayon pa lamang po, no? At idadagdag ko din mga kaibigan ko, kapag ganitong banta ng mga bagyo, no, umiwas na, umalis na yung mga nakatira sa mababang lugar at gayon din yung mga nakatira sa malapit sa mga ilog. Dahil kapag may malalakas sa pag-ulan, mabilis po ang pag-angat or pagtaas po ng tubig, no, sa lupa-lupa ng ating bansa na mayroong mga katubigan. So ngayon, wala din pang tinataas na gale warning signal dahil nga po tuwing hapon lang naman umuulan. Pero expect nyo, once na mayroong malalakas at malawakang pag-uulan na tumatagal po ng ilang oras at nagsisimula po mga kaibigan sa umaga hanggang sa hapon, ay bawal po muna talagang mangisda ang ating mga mangingisda sa anumang karagatan na apektado nga po ng mga pag-uulan. Sa ngayon, yan muna ang update natin mga kaibigan, mga kababayan ko. Please huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.